Mag-ingat ka. Baka pinamumugaran na ng aswang yung barangay nyo. Story time. Yung loob ko nito natawirin to at binuksan yung flashlight ng cellphone ko. Pero iba na talaga ang pakiramdam ko nito. Lahat ng balahibo ko sa katawan ay tumatayo na. Iba na rin yung lamig ng hangin. Basta, iba yung pakiramdam ko nito. Nung nasa may puno na ako banda, tumakbo kaagad ako papunta sa may ilaw. At dito ko na naramdaman at narinig na may gumagalaw sa puno na parang tumatalon to papunta sa katabi nitong puno. Kaya tumakbo pa ako ng mabilis nito hanggang sa makasalubong ko na yung binukong rider na hingal at kinakabahan. Saktong pagkita ko sa kanya, sabay kaming nagulat dahil sa malakas na kalabog sa may bubungan. Hindi tunog na bumagsak o tumalo na pusa to dahil mabigat ang tunog na yon. Parang tunog ng isang malaking tao. Ano yon? Aswang? Hindi ko na siya sinagot nito at sumakay na lang ako sa motor niya dahil ayokong matakot din siya kapag sinabi ko na aswang nga yon. Matapos ang trabaho ko ng 11 AM, dumiretso kaagad ako sa albularyo. Sinabi ko sa kanya yung nangyari at dali-dali naman siyang sumama sa akin papunta sa may bahay namin. Pagkarating namin sa amin, tinaniman niya ng proteksyon ng bahay namin at nagsabi din siya sa akin na mag-ingat sa mga puno na nandito kasi may mga maligno rin daw siyang nakikitang nakatira sa mga to. Nagsabi rin ako sa albularyo na to kung pwede kong ipasara yung third eye ng anak kong 5 years old. Kaso tinanggihan niya ako kasi kusa naman daw yung sasara pag tumanda na ang anak ko. At kung hindi man daw ito magsara ay may purpose daw to kaya wala raw akong dapat ipangamba. Kahit nung nasa probinsya pa kami ng anak ko, ilang albularyo na rin yung pinakausapan ko na isara na yung third eye ng anak ko kasi lapitin talaga siya ng mga elemento. Pero ayaw nila kasi yung bata raw ay may mabuting puso at nakikita nilang magagamit niya to sa tama. Hanggang naikwento ko sa mother ko ang tungkol sa pagulo sa akin ng mga aswang. Napapagalitan pa nga ako kasi hindi raw ako naniniwala sa kanya tungkol sa mga aswang at ibang entities. Noon pa lang kasi, sinasabihan niya na ako na maglagay ng bawang at asin sa may bintana at pinto namin. Tapos baliktad na walis tingting din daw. Siya rin ang nagbigay sa akin ng holy water. Kaya lagi ko na lang binibiro sa kanya na maglalagay rin ako ng sibuyas, toyo, suka, paminta, laurel at manok para adobo na. Pero minura lang ako ng mother ko kasi kung nagkataon daw na makuha ng aswang yung bangkay ko ay papalitan daw ng katawan ng puno ng saging to. Gusto ko na lang sana siyang sagutin nito ng gataan na lang nila para may pang-ulam sila. Kaso seryoso talaga yung mother ko kasi laking Iloilo to. Nakaranas na rin daw kasi siyang kalabanin ng mga manananggal at ang iba pang mga aswang. At saka nung toddler pa lang daw ako at nasa Iloilo pa ako nito, sabi ng mother ko, sobrang sakitin ko raw noon at lapitin pa raw ako ng mga aswang at ibang elemento. Kasi nga raw, maputi raw ako. At isa pa, maganda pa daw yung pagkakakulot ng buhok ko. Nawala lang daw yung pagiging sakitin ko nang tinuwid na ako ng dagat at tumira kami rito sa Metro Manila. Ang hinala nila kung bakit ako nagkakasakit ay dahil may engkantong nagkakagusto sa akin. Dahil isang paraan daw ang pagtawid sa dagat para lubayan kanila. Isa pa sa katangian ko, parehas kami ng mother ko na may nunal sa kaliwang bahagi ng collarbone at may nunal sa kanang binte. Pinagkaibahan lang talaga ay may parte sa buko na may mga kulay puti. Simula pagkabata pa lang daw ay may puti na buhok na ako pero isang kumpol lang yun na puro puti. Para bang isang highlight. Pero pinapakulayan ko na lang to ng itim kasi nabubuli ako nung bata ako. At yung hita ko, sobrang puti rin ito. Ito din siguro yung dahilan kung bakit lapitin ako ng mga elemento. Pero sa totoo lang, agnostic ako. Naniniwala ako may Diyos pero hindi ako naniniwala sa mga reliyon. Kaya lagi kong pinagsasawalang bahala na lang yung bilin sa akin ng mother ko. Pero ngayong may karanasan na ako, hindi naman ata masamang sumunod sa paniniwala ng mother ko. Kasi malaki naman ang tiwala ko sa kanya. At alam kong hindi niya kami ilalagay sa kapahamakan. Tungkol nga pala sa pagbubuntis ko, yung first and second trimester ko, laging sumasakit yung puson ko nito. Pero hindi naman ako dinudugo. Sa kasamang palad nga lang, kailangan ko nang i-give up yung trabaho ko. Wala na rin kasi ako maayos na tulog at pahinga. Kasi lagi ako nananaginip at binabangungot na may tao o halimaw sa may bintana namin. Kahit nakasarado naman to palagi. Ilang gabi na kasing ganun yung nangyayari at paulit-ulit lang to. Pero natigil lang ang bangungot na to nang sinabuyan ko na ng holy water yung labas at loob ng bintana namin. Naglagay na rin ako ng asin at hiniwang bawang nito. Kahit sa pinto namin,
May asin at bawang na rin. Nakapanganak naman ako ngayon at healthy naman si baby. Mukhang hindi talaga nagtagumpay yung aswang sa pagkuha sa baby ko sa sinapupunan. Pero masasabi ko lang, magaling na pregnancy test ang mga aswang. Dahil early weeks pa lang, alam na nila kung buntis ka o hindi. Yun nga lang, iba yung trauma na magagawa nila kapag namarkahan ka na nila. Kasi mula na mangyari sa akin ng insidenteng yon, hindi na ako nagpapagabi o lumalabas ng 6 PM onwards. Bahala na yung trabaho. Makakahanap naman ako ng work from home o di kaya day shift na trabaho na lang. Hindi ko na rin babanggitin kung saan barangay sa Mandaluyong to dahil ayokong makabuo ng takot dito sa barangay namin. Basta isa lang ang sigurado ko, may aswang dito sa Mandaluyong.